Sa bayan ng La Paz, sa Agusan del Sur, may taong nakatira sa tuktok ng puno ng nyog. Pero paano nangyari ito? Kamusta na siya? Sa gitna ng parang ng Barangay Lipunan, La Paz, Agusan del Sur, halos 50 miyembro ng La Paz Rescue Team ang nakapaligid sa puno ng nyog. Naglatag pa sila ng safety net at lubid habang buntong hiningang nakaantabay ang lahat. Yung kanyog doon, yun. May naririnig kami na may ano siya doon, may itak siya doon sa taas. Isa yun na dapat i-consider natin. Yung risk din na hinaharap ng mga rescuers. Ang kanilang inaabangan ang pag-rescue sa lalaking nakatira sa puno ng nyog na 60 talampakan ng taas. Ang nakagugulat, 3 taon na palang naninirahan dito. Ang lalaking ayaw pa ring bumaba. Itago na lang natin siya sa pangalang Kaloy. Pitay ka dada sa baka o ilap yung kangkabang mo. Ngayon na. Pero sa lahat ng mga taong naroon, ang pinakanananabik na makita at makapiling muli ang taong nasa tuktok ng puno, walang iba kundi ang kanyang ina, ang 60 anyos na si Nanay Winifreda. Nanay, ikaw na tabangan nato, daman og tabangan ada maisag so ngadan agwa ikaw. Para ma-rescue ang tao sa puno, kinailangang putulin ang puno mismo para hindi ito mabuwal at para hindi rin malaglag ang taong naroon. Nangailangan ng backhoe. 1 oras ang hinintay bago ito dumating. Pagkatapos, agad nang sinukat ng rescue team ang mga panali para matiyak kung kakayanin ng backhoe ang bigat ng 60 talampakang puno ng nyog. Nung hindi ito umubra, abort mission. Ang advice ng engineer, hindi kakayanin ng backhoe yung bigat ng puno ng niyog. So pag naputol yan sa baba, ang lahat ng bigat niya ay kakayanin dapat nung backhoe. Pero yung counterweight ng backhoe, hindi kaya. Makalipas ng 30 minuto, dumating ang isa pang backhoe para siguraduhin hindi tuluyang tumumba ang puno. Hanggang sinimulan na ang pagputol sa nyog gamit ang chainsaw. Bawat eksena, makapigil hininga, lalo't aalog-alog ang puno ng nyog at nanganganib na malaglag ang taong naroon. Habang nangyayari ang lahat ng ito, balisang-balisa si Nanay Winifreda. Si Langga, si Maribel, na anak ni Lili. Nagsimula raw ang lahat taong 2010 matapos masangkot ang kanyang anak sa isang madugong away sa videoke bar. Nag-video kiting, tingali sila, diha sila. Pag pangihin ni Gilbert dito sa Loyo, sige apas man tong tao aw paluapas sa 45 dire sa kuan nakadugo. Ang manghod niya nag-apas siya. Naunsa na si Manoy. Matapos yon, napansin nilang aligaga si Kaloy hanggang isang araw nang bigla na lang ito nawala nung kanilang natagpuan nasa tuktok na ng kaymito. Nangita mi si Maribel sa kuan ka lasangan, bugangan. Tanawan man ni Maribel nga tuwa sa taas. Ingon pa ni Maribel nga, "Mama, tuwa si Papa." Tuwa nagsaka. Bumaba naman si Kaloy mula sa puno ng kaymito at nagkulong sa kanyang kwarto. Dito sa Zamboanga, gikulong na ako diha sa balay. Kuan man, imbis kay naghigda nami, ang tigulang lagi matumban diri sa ulo. Ingon pa niya, "Inday, sa naman niya di naman matulog." Dumating pa sa puntong pinadala si Kaloy sa Zamboanga sa pag-asang baka doon gumaling ang kanyang kondisyon. Si Pantila nag-anha sa balay kay siya muingon-ingon naman diha sa balay. Ingon pa ni Pantilang, "Gilbert, uban na lang ka dito sa Zamboanga." Bakit daw po siya umakyat sa puno? Magulat. Pero habang nasa Zamboanga, sa tuktok din daw ng puno ng nyog ito na malagi. Sa loob ng 6 na buwan, napababa ito mula sa puno ng nyog sa Zamboanga at naiuwi sa Agusan. Hanggang noong taong 2014, nung nasangkot na naman si Kaloy sa isa pang gulo
napagkamalan daw na nakataga daw ng tao. Pagkatapos nun, nagulat na lang sila nung umakyat muli ito sa isa pang puno ng nyog. Sige kumuingon, ano man, nganong dito naman ka sa taas, pag baba na. Kay kapoy na ko, tigulang na kuha na imong papa. Ang panako, asa pa man kumukuhag ikabuhi na ako sa imuha. Ang mga anak nimo, nagkuan na, latagaw, kay tungod lang dito ka sa kasalbi. Narabaho na lang, wa makalampos pag eskwela tungod lang sa imo. At hindi na bumaba pa sa loob ng 3 taon sa tuktok ng nyog na nirahan si Kaloy. Doon na kumakain, dumudumi, natutulog. Tanging lubid ang paraan para maabutan siya ng pagkain ng iba pa niyang pangangailangan. Timpo pagkaon, gihatda na ako dito. Asa man tong pisi, itunol dere. Nung panako kay nanay imong luto. Ingon man siya. Ingon, dili daw. Kwento pa ni Nanay Winifreda para makausap ang kanyang anak. Araw-araw itong tumitingala at humihiyaw. Ihawian si kuha, pulutan din. Dali ka doon. Minsan na rin daw inakyat ng kanyang kuya Aldrin ang puno para kausapin si Kaloy. Pero tumanggi raw ito. Sabi ko, Noy, umaba ka na, Noy. Kasi lalo kang nahihirapan dito. Sabi niya, huwag kang maingay. Hindi ako bababa kasi lagi siyang ganito. Papatenda siya. Kwento ni Aldrin, may dala-dala raw si Kaloy sa tuktok ng nyog na gunting na ipinanggugupit nito ng kanyang buhok. At meron din itong malaking itak. Samantala, balik tayo sa tangkang papababa kay Kaloy sa puno ng nyog matapos ang 3 taon niyang pamamalagi roon. Sinigurong nakapwesto ang safety net sakaling tumangka si Kaloy na tumalon. Labis ang pag-aalala ng anak ni Kaloy na si Marivic. Paminaw! Ang susunod mo ay hulog pa! 4 na oras ang lumipas. Naputol ang puno. Dahan-dahang na itumba. Pero si Kaloy hindi pa rin lumalabas hanggang ang isang rescuer na kaibigan din daw pala ni Kaloy ang tumakbo papalapit sa kanya. Maya-maya pa. Si Kaloy, balot ang ulo ng tela. Sa tagal ng pamamalagi niya sa tuktok ng nyog, ang kanyang katawan nakatiklop na. Hanggang dinala siya sa istasyon ng pulis kung saan na siya nalapitan ng kanyang anak na si Marivic. Pero si Kaloy walang imik, tila naguguluhan sa takbo ng mga pangyayari. Nung siya'y kumalma, dinala sa ospital kung saan ginamot ang napakaraming niyang kagat ng langgam at lamok. Tinurukan din ang pampakalma para makapahinga. Medyo tense po siya, anxious. Kinuha na natin siya ng vital signs. Medyo elevated po yung BP niya. May mga problems po tayong na-note. First is yung kanyang psychiatric problem. So, i-refer po natin siya sa isang psychiatrist. Kinabukasan, matapos ang 3 taon, nakita rin ni Nanay Winifreda ang kanyang anak. Ito, tumutag ka naman. Kita ko naman, nag-iiso. Kaya mati kasi ikaw mo. 3 taon na nandun sa tuktok ng puno ng nyog si paano yung mga anak niya? Nagtrabaho na si Maribel o si Maribel, kaya kisa pa may mabuhi. Ito naman sa taas, di naman maka-eskwela sila. Talagang at all hindi bumaba. Wala. Imbis kay ma'am, singgitan na ako siya kung kusog ang ulan. Pareho ato gani ha? Sige na. Oh, kusog nag-ulang. Ingon ako, bagyo na tingali ni. Ang hirap lang isipin, 3 taon na nandun sa tuktok, parang normal na. Ang mga bata, ang supporter sa amo, ang aduha. Anong masasabi niya na kailan ipagamot kasi may problema? Naa naman diha sa hospital, butuan. Walang warning signs, talagang bigla na lang nangyari. Ang taon man, nawa may kuan, tambalan.
Hindi ko naman dito sa kuan. Nagpasalamat ko nga pag-rescue na ana diha. Kuan ko sa kuan nag-resuehay o kaning magkuan nagpasalamat ko nga nakakanaog na si Gilbert. Good morning po. Ako po si Dr. Nespral. Isinangguni si Kaloy sa isang psychiatrist. Kailangan daw ni Kaloy na magamot at matignang mabuti ng doktor. Initial findings is he has symptoms of psychosis. So ano po yung psychosis? That is when the patient has hallucinations and delusions. He has thoughts that merong mga papatay sa kanya, kaya nagtatago siya. Ang hallucinations are any sensation or perception kung saan merong totoo sa pasyente pero hindi totoo sa ibang tao. Auditory hallucinations, merong mga naghuhunghong, nagbubulong-bulong sa pasyente pero hindi totoo sa iba. Minsan, may isang tao piniling sa tuktok ng puno manirahan para matakasan ang mundo at kung anuman ang bumabagabag sa kanya. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.